Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magkwentuhan. So kahapon ay muling natanggap ng Lakers ang talo kahit na nagtala naman si LeBron ng 32 points, 5 rebounds, 7 assists and 5 steals. Si Anthony Davis ay gumawa din ng 31 points, 6 rebounds and 4 assists. At 19 points, 7 rebounds, 12 assists and 2 steals din kay Austin Reeves. Bigo pa din nga na manalo ang Lakers. Kaya naman natanggap na nila ang kanilang ikasyam na talo sa kanilang huling 11 laro o 9 loss in their last 11 games. Sila ngayon ay may record na 17 wins and 19 losses. 2 games below 500 na nga sila at bumagsak na din sila sa 11th seed ng West. Ibig sabihin ay labas na nga sila sa play-in spots. Dismayado ang mga fans ng Lakers, ngunit bukod nga sa fans ay kahit mga coaches and players mismo ay hindi natutuwa sa kanilang pinapakita. Si Darvin Ham nga ay pagod na sa mga fans ng Lakers na lagi siyang sinisisi. Konting patience nga daw, tough stretch lang nga daw ito, ngunit pinakita naman daw nila na kaya nilang maglaro sa high level. Kailangan lang nga daw nila na makabalik dito. Habang sa LeBron naman ay sinabi na kailangan nilang ayusin ang kanilang depensa, turnovers at free throw. Sinabi din ni LeBron na ang hina nila ngayon. Easily kaya nga daw ni Bronny na maglaro para sa kanilang team ngayon. So ayun nga po mga kaibigan, sa palagay ni LeBron ay kaya na ni Bronny na maglaro para sa Lakers ngayon. Good marketing strategy nga ang ginawa ni LeBron dito, turning a bad thing into a good thing. Binigyan na lang nga niya ng atensyon ng kanyang anak imbis na pag-usapan ng kanilang talo. So smart move nga para kay LeBron. Ngunit ang Lakers ay magulo sa ngayon. May mga trade rumors. Si Darvin Ham ay nasa hot seat at sunod-sunod nga ang talo nila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang noong isang araw nga ay napag-usapan natin na hindi ito madalas na mangyari in the recent years nang ilabas nga ang unang resulta ng botohan ng All-Star, si Stephen Curry ay pumangalawa lamang sa All-Star vote sa West Guards. Naunahan nga siya ni Luka Doncic. Hindi nga ito nangyayari in the past few years. Simula nga na mag-MVP siya at umalis si Kobe Bryant, palagi nang si Curry ang leading vote getter sa West Guards. Last year nga nang unang labas ang All-Star fan votes ay ahead pa nga si Curry kay LeBron. Hindi lang siya ang leading vote getter sa guards bangko sa buong NBA. Ngunit nahabol nga ito ni LeBron sa dulo. Dahil nga hindi ito madalas ay mukhang kinabahan nga ang ibang fans si Steph at ginamit na nila ang K-pop group na Blackpink at kahit si Taylor Swift upang hopefully ay makuha nga mga boto mula sa mga K-pop stans o mga Blinks at Swifties kung tawagin. Noon nga ay naging malaking tulong ang K-pop star Bam Bam kay Andrew Wiggins sa All-Star voting. Ngunit ngayon ay may kumakalat nga ng mga post na ganito na obviously ay spam post given the same ang message at pinalitan lang ito ng hashtags at name ng artist. At may iba nga na naniniwala na toong sumagot si Curry sa interview na Blackpink at si Taylor Swift talaga ang paborito niyang artist. Posibleng totoo na sila talaga ang favorite artist ni Curry. Ngunit wala ngang interview ang naganap tulad ng sinasabi ng mga post na kumakalat ngayon sa social media. May iba nga na sinasabi na wala, kanya-kanyang diskarte yan. Habang may iba naman na nagsasabi na desperate move na nga daw ito upang maiangat si Curry sa botohan. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?